Kasi nga na-discover namin na outside of the program, nagagamit yung unprogram sa pagpopondo ng mga flood control projects. Pork barrel o mga pondo ng gobyerno para sa mga proyekto na layong akitin ng mga botante. Ito ang termino ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian sa unprogrammed appropriations na ginagamit sa pagpopondo ng flood control projects. Sa sistema ng pagbabudget ng pamahalaan, ang unprogrammed appropriations ay mga nakaabang na mga proyekto o programa na paglalaanan ng pondo kapag may sobra o dagdag na kita ang gobyerno. Ngunit ayon kay Senador Gatchalian, ang problema sa unprogrammed appropriations ay ang transparency. Pag sinasubmit dito yung unprogrammed, walang detalye yon. Nakasulat lang doon unprogrammed, tapos pag tinignan mo yung mga sub-programs, meron isa doon nakasulat sa GIP. No, ito yung isang lump sum amounts. This year, 2026, ang proposal nila is about 80 billion for sa GIP. Pero in the past years, nakita namin na itong sagip nagagamit rin to sa flood control projects na hindi natin alam kung ano itong mga flood control projects. Sinasubmit lang to sa DBM ng DPWH at ina-approve tapos ini-implement na. Bunsod ng hindi malinaw na mga detalye ng unprogrammed appropriations, nais linawin ni Senador Gatchalian sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang kanilang proseso sa pagpili ng mga proyektong popondohan sa ilalim ng naturang budget. Sa kabila nito, may panukala si Gatchalian upang makasiguro laban sa katiwalian. So, ang proposal ko nga, tanggalin na lahat ng unprogram. Ilagay na lang sa program para makita natin. Totally ng program naman, lumalabas yun kung may excess o may additional revenue. Hindi pa naman sigurado kung may excess or additional revenue. So, mas maganda sa program na lang para ma-manage natin yung ating deficit at mas transparent, kitang-kita kung ano yung mga proyekto. Kaugnay naman ng pananagutan, sinabi ni Senador Gatchalian na kailangang alamin kung sino ang nagpanukala ng proyekto mula sa DPWH at kung sino naman ang nag-aproba sa panig ng DBM. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.